na pag-ibig ay ang pagsasama ng nag-iibigan sa kanilang masasayang araw. Pero matatawag na wagas ang pag-ibig kung mas nagiging malapit sila sa mga araw ng kahirapan. Ikaw kabarangay, nahanap mo na ba ang makakasama mo sa hirap at sa ginhawa? Dear Papa Dudut, till death do us part. Ang laging bigkas ng mga kinakasal sa harap ng altar. Ganon din ang pangakong binibitawan namin sa isa't isa ng asawa ko noong kami kinasal. At kahit papaano ay masasabi kong napanindigan naman namin ang pangakong yon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Apollo, 45 years old at isang insurance agent mula sa Makati. Sumulat ako sa inyo dahil gusto kong i-share ang love story namin ng asawa kong si May na hanggang kamatayan ay nagpatuloy pa rin ang pagmamahalan naming dalawa. Sa mall kami unang nagkita ni May, Papa Dudut. Dati akong sales boy doon na ang trabaho ay ang mamigay ng flyers sa mga tao tuwing may promo ang pinagtatrabahuhan kong store. Sa dami ng mga taong nakakasalamuha ko araw-araw ay hindi ko pa noon napapansin na ilang beses na palang dumaan sa harapan ko ang aking the one. Parang routine ko na kasi noon ang mamigay ng flyer sa mga taong saglit ko lamang nakikita ang mga mukha kaya mabilis ko lang din silang nakakalimutan. Hanggang sa isang mukha ang nanatili sa memorya ko. Si May na halos araw-araw ko noong inaabutan ng flyer nang hindi ko namamalayan. Una ko siyang napansin dahil sa suot nitong pink na headband. Kinabukasan ay nakita ko ulit ang headband na yon kaya inabangan ko ulit siya sa mga sumunod na araw. Hanggang sa napagtanto kong iisa lang ang babaeng nagmamay-ari ng pink na headband na yon. Noong muling dumaan sa store ang babae ay doon ko na siya unang kinausap, Papa Dudut. Good afternoon, ma'am. Ito po, flyer. May promo po kami this month. Baka gusto niyo po mag-avail. Salamat. Ay, teka lang. Ha? Ikaw na naman? Ano pong ibig niyong sabihin? Naalala kita eh. Ikaw yung lagi kong inaabutan ng flyer tuwing hapon. Baka po nagkakamali lang kayo. Hindi. Naalala ko yung pink mong headband eh. Dumaan ka na naman kahapon dito, di ba? Tapos nung nakaraang araw din. Hindi po ako yun. Aalis na ako. Sandali lang, sandali. Hindi nga ako yun. Huwag ka matakot sa akin. Nagtatanong lang naman ako eh. Tsaka, wala namang masama kahit araw-araw kang kumuha ng flyers namin. Curious lang talaga ako. Hindi nga ako yun, ang kulit. Talaga ba? Kahit i-check natin yung CCTV ng store? Ha? May CCTV ba rito? Oo! Ayan oh, sa tapat ng store namin. Natutuwa lang ako sa ginagawa mo na kahit araw-araw kitang inaabutan ng flyer, kinukuha mo pa rin. Yung iba kasi, hindi man lang nila ako pansinin kapag nag-aabot ako sa kanila. Ang sakit kaya nun kapag hindi ka pinapansin ng mga tao. Nahihiya lang din kasi ako kapag hindi ko kinuha yung inaabot mo. So, ikaw nga yung babae kahapon sa kanong nakaraan. Sabi na eh, hindi ako nagkakamali. Naalala ko yung headband mo eh, kasi kakaiba. Pambata. Total, nandito ka na lang din. Baka naman may time ka para explain ko tong laman ng flyers namin. Okay. Hindi naman ako nagmamadali. Okay, sige. This month kasi may promo kami. Kailan ba birthday mo? Tapos na. Tapos na ba? Sayang naman. Kapag kasi birthday mo this month, may 20% discount ka kapag bumili ka dito sa store ngayong buwan. Kasi anniversary namin. Pero huwag ka mag-alala. May 10% discount din kapag first time buyer. First time mo lang naman bumili sa amin kung sakali, no? Hindi ako mahilig sa gadgets eh. Hindi. Pero if ever lang bibili ka, ngayon ka lang din ba bibili dito sa amin? Oo, hindi pa ako nakakapasok dyan sa store nyo. Ayos! Ayun! So kung plano mong bumili ng cellphone o tablet o laptop, bumili ka na ngayong buwan kasi may discount ka. Ano palang pangalan mo? May. Ako pala si Apollo. Salamat Apollo pero
wala akong pambili ng tinda nyo eh. Tsaka may cellphone na ako. Hindi ko kailangan ng bagong cellphone ngayon. Ganun ba? O sige, pero kapag nangailangan ka, dito ka sa amin pumunta ha. Tutulungan kita makakuha ng discount. Okay, sige. May kailangan ka pa ba? May gusto ka bang itanong? Ang totoo niyan, hindi yung ibinibenta mo ang sadya ko kung bakit ako paulit-ulit na dumadaan dito sa store nyo. Ha? Ano? Teka, sinasabi mo ba na sinasadya mong dumaan dito? Parang gano'n na nga. Wala naman talaga akong binibili sa mall na to eh. Bakit ka nagpupunta dito? Nangongolekta ka ba ng flyers? Hindi, wala, nakakaya. Basta, alis na lang ako, baka naabahala na kita. Hindi, sandali. Sabihin mo na. Bakit ka naman dumadaan dito kung wala ka naman palang ibang sadya? May sadya ko pero hindi yung store nyo ang sadya ko. Ano? Ikaw, Ha? Ako? matagal ko nang gustong itanong sana yung pangalan mo pero nahihiya lang ako makipag-usap sa'yo. Bakit naman gusto mo malaman pangalan ko? Gusto kitang hanapin sa Facebook para ma-add sana kita. Talaga? Bakit naman? Ang dami mo namang tanong. Crush kasi kita. Ayan, nasabi ko na yung dahilan. Sasabihin mo na ba yung Facebook mo? Totoo ba? Oo nga. Malapit nang maubos yung kapal na mukha ko. Sabihin mo na yung Facebook mo para makaalis na ako. Ganito na lang. Malapit na matapos yung shift ko. Maantay mo ba ako? Bakit naman kita aantayin? Gusto mo makuha Facebook ko, di ba? Antayin mo ko. Gusto muna kita kilalanin bago ko ibigay yung FB ko. Maliit na tao si May Papadudut. Wala pa yata siya sa 5 feet kaya kapag pinagtabi kami ay para kaming magkapatid. Maganda siya, maliit ang mukha pero mature na ang itsura. Singkit ang kanyang mga mata at napaka-expressive ng mga ito. Sa mga mata pa lang kasi ay matutukoy mo na kaagad kung ano ang nararamdaman niyang emosyon dahil napaka-suggestive nito. Nakatira lang si May malapit sa mall kung saan ako nagtatrabaho noon. Tendera siya sa isang bakery nung nakilala ko siya. Lagi raw siyang tumatambay sa mall para makakita ng artista. Marami kasing nagaganap na mall shows sa mall na pinagtatrabahuhan ko noon at karaniwan ay marami rin talagang artista na nagpupunta doon. Noong minsang dumaan siya sa harapan ng store namin ay inabutan ko raw ng flyer si May at doon din ay agad siyang nakaramdam ng attraction sa akin. Hindi naman sa pagmamayabang pero mukha raw kasi akong artista, Papadudut. Simula noon ay araw-araw na siyang dumadaan sa store namin para kumuha ng flyer na inaabot ko sa mga tao. Hanggang sa mamukhaan ko na nga siya at nakausap. Doon na po nagsimula ang pagkakaibigan naming dalawa, Papadudut. Kinuha niya ang Facebook account ko para doon ako kulitin. Kakaiba ang personality ni May, mapaglaro at weird ang ugali nito. Para bang malayo sa mga normal na tao kung tumatakbo or tumakbo ang pag-iisip niya. Siya yung tinatawag na out of the box kung mag-isip. May usapan nga kami noon tungkol sa mga alaga naming hayop. At bigla na lang niya akong tinanong kapag daw ba magkakapareho ang size ng bawat hayop sa mundo. Sino raw sa kanila ang mananalo kapag naglaban? Napahagalpak na lamang ako ng tawa noon habang ini-imagine ko ang langgam at elepante na magkasing laki at naglalaban. Kasabay nito ay napaisip din ako kung sino nga ba sa kanila ang mananalo. Dahil sa kakaibang personality na ito ni May, kung kaya naman ay nagkaroon din ako ng interes sa kanya. Kaya naman noon nagkaroon ako ng oras para magpahinga. Mula sa trabaho ay inaya ko siya para manood ng sine na agad naman niyang pinaunlakan, Papadudut. Ang lala ng twist ng pinanood natin ah. Sabi ko sa'yo yun ang killer. Ayaw mo kasing maniwala. Sino ba naman kasi mag-aakala na yung bida ang mismong buwapatay? Hindi ko yun in-expect. Ang galing ng direktor nun. Anong hindi halata? Halata nga eh. Tsaka hindi na bago yung twist na yun. Ilang beses na yung nagamit sa ibang pelikula. Talaga ba?
First time ko lang makapanood ng ganun eh. Mahilig ka ba talaga manood ng mga mystery thriller? Oo! Yan ang paborito kong genre ng pelikula. Lahat na yata ng mystery na palabas na panood ko na eh. Kakaiba ka. Halos lahat ng kakilala ko mga babae, puro love story ang gustong panoorin sa sine. Pero ikaw, mas gusto mo yung patayan. Masyado na kasing predictable yung mga love story na yan. Puro recycled yung kwento, paiba-iba lang yung artistang bida. Kung sa bagay, nakokornehan din naman ako sa mga love story. Bakit naman? Ibang-iba kasi siya sa totoong buhay. Kapag sa pelikula, parang napakadali magkaroon ng karelasyon. Parang napakagandang ma-in-love. Pero ang totoo niyan, hindi naman ganun ka-magical ang pag-ibig tulad ng sinasabi nila. At bakit mo naman niya nasabi? Magical kaya ang pag-ibig. Kapag tumibok na ang puso mo para sa isang tao, para kang nasa alapaap dahil sa saya. Sa simula lang yan. Mawawala rin yung pakiramdam na yan kapag nagsimula na yung mga problema ng pag-ibig. Tulad ng sawaan, agawan, traiduran at lokohan. Parang pinagdaanan mo yung mga yan ah. Hindi ko naman yan sasabihin ko, hindi ko pa naranasan eh. Bakit? Sino bang bumasag sa puso mo kaya ganyan ang tingin mo sa pag-ibig? Wala, wag na natin pag-usapan yon. Sige na, share mo na. Yung last girlfriend ko kasi, nakipagwalay sa akin noon. Kasi hindi niya raw nararamdaman yung spark sa pagitan naming dalawa. Tapos, natural lang naman yun. Kung hindi niya napanindigan yung pagmamahal niya sa'yo, ibig sabihin, hindi siyang para sa'yo. Parte yun ng paghahanap ng pag-ibig. Kaya nga ayoko sa mga love story na palabas dahil doon. Hindi nila ipinapakita ibang parte ng pag-ibig, yung parte na masakit. Kasi ang mga pelikula for entertainment yan. Hindi yan ginawa para pagdusahin ng mga manonood. Masyado mo namang sineseryoso yung mga palabas sa sinihan. Babalik tayo sa ex mo. Anong nangyari pagkatapos nun? Ayun, wala pang isang linggo. Nabalitaan ko na lang na sila na pala ng kaibigan ko. Magtutropa kasi kami tapos nung naghiwalay kami ng ex ko, sinalo siya ng kaibigan ko. Nalaman ko na lang na matagal na pala siyang inaantay ng tropa ko. Kaya nung nalaman niyang hiwalay na kami, pumila kagad siya. Ang saklap naman nun. Pero at least hindi kayo pinagsabay, di ba? Mas masakit yun. Kahit ano pang nangyari, ang ending, nasaktan pa rin ako. Ang puso, kailangang masaktan para maintindihan mo kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng totoong pagmamahal. Ikaw ba? Nasubukan mo na ba masaktan? Sa pag-ibig? Hindi pa. Bakit? Siguro ikaw yung nananakit. Hindi ah. Hindi ko pa na-experience yung masaktan dahil hindi ko pa naman naranasang makipagrelasyon. Talaga? Hindi pa? Oo. Hindi ko pa naranasang magkaroon ng boyfriend. Wala ka pa naman palang nakarelasyon eh. Pero kapag magbigay ka ng payo, parang ang dami mo na experience ah. Mahilig kasi ako magbasa at saka manood kaya parang na-experience ko na rin kahit papano yung tinatawag nilang pag-ibig. Iba pa rin kapag totoong karanasan. Diligawan mo ko para masubukan ko na magkaroon ng boyfriend. Lo, ang prangka mo talaga kahit kailan. Hindi naman na kasi sikreto na may gusto ko sa'yo. Ikaw lang naman yung inaantay ko eh. Ay nako, tara na nga. Baka kung saan pa mapunta tong usapan na to. Kain muna tayo bago umuwi. Okay, sige. Papadudot mabilis akong napaibig ni May dahil sa kakaibang ugali niya. Napakasaya niyang kasama. Tuwing nasa tabi ko siya ay para bang nagliliwanag ang buong mundo ko. Wala akong ibang ginawa kundi ang tumawa at matuto kapag nakakasama ko siya. Niligawan ko siya at ang panliligaw na yon ay umabot ng 3 buwan dahil kakaiba rin ang paraan nito ng pagtanggap ng manliligaw. Mahilig kasi sa mga mystery games si May at ang kondisyon niya noong niligawan ko siya ay kailangan ko raw na magawa ang 3 bagay na nasa checklist niya. Hindi niya sinabi kung ano-ano ang mga yon kaya natagalan bago ko siya napasagot. Sa ilang buwang pagsasama namin ni May, ang isang bagay lang ang sigurado ko sa kanya at yon ay ang kakaiba siyang mag-isip. Kaya ang ginawa ko ay gumawa ako ng mga bagay na hindi pangkaraniwan hanggang sa nakuha ko rin ang mga nasa checklist niya. Una na rito ang mag-date sa sementeryo. Naisip kong gawin yon dahil nasaktong birthday ng namayapa niyang nanay.
Sinamahan ko siyang dumalaw sa sementeryo at doon din ay nagdala kami ng pagkain at nag-date. Para sa kanya, sementeryo ang isa sa mga pinakaromantikong lugar na pwedeng puntahan ng magkasintahan dahil bukod sa tahimik ay ipapaalala lamang nito sa dalawang nagmamahalan kung gaano kaikli at kaimportante ang buhay para lang paglaruan ito. Medyo dark pero may punto naman siya, Papa Dudut. Pangalawa ay ang mag-joyride pero sa tren. Sumakay kami sa last trip ng MRT mula sa North Avenue papunta sa Taft at sabay naming binilang ang bawat landmark na aming nalampasan. Ang pangatlo naman, ang bagay na hindi ko makakalimutang ginawa ko para kay May ay noong sabay kaming nagpatato kay Apo Wangod. Noong isinama kami ng kamag-anak ko mula sa abroad na magsagada. Pagkatapos noon sa mismong harapan ng mambabato ay sinagot ako ni May, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang relasyon namin ni May ay umabot ng 5 taon bago kami nabiyayaan ng isang lalaking anak. Noong nag-celebrate ng 1 taon ng anak namin ay nagdesisyon kami ni May na magpakasal. Sabay naming binuo ang isang pamilyang masaya at puno ng mga hindi malilimutang karanasan. Matapos nga ang 3 taon ay nasundan pa ang panganay namin ng isa namang babae. Maayos ang naging buhay namin ni May sa mga sumunod na taon. Nakahanap ako ng bagong trabaho bilang isang insurance agent samantalang nanatiling housewife ang asawa ko para maalagaan ang 2 naming anak, Papa Dudut. Napakasimple lang ng buhay namin noon. Hindi man kami nabiyayaan ng yaman ay labis-labis naman ang sayang pumapalibot sa pamilya namin. Ito'y dahil hindi hinayaan ni May na maging boring ang pamilya namin. Lagi siyang may handang pasabog sa bawat araw ng buhay namin na siyang nagiging core memory ng bawat isa sa amin. Lalo na ang mga anak namin. Hindi siya nawawala ng pakulo mula sa paggawa ng gawaing bahay, pag-iipon ng pera at kung ano-ano pa. Lagi siyang gumagawa ng laro na naging bonding time na rin namin. Isa sa mga hindi ko malilimutan tuwing nanonood kami ng TV ay paunahan pa kami sa paghula kung anong brand ng patalastas ang nasa screen namin. Pero ang masasayang araw na yon ay nabigyan ng tuldok nung bigla na lamang nakaramdam ng kakaiba si May sa kanyang katawan. Laging sumasakit ang binti nito noon. Nang ipacheck namin sa doktor, ang nararamdaman niya ay napagalamang mayroong bukol sa hita niya na kasing laki ng ponkan. Sumailalim siya sa iba't ibang klase ng test tulad ng MRI, ultrasound at biopsy. Umabot ng halos 1 buwan bago nakumpirma ng asawa ko ay mayroong sarcoma. Mahal, nandito na ako. Maaga ka umuwi ngayon ah. Oo, wala akong masyadong nakasabay mag-commute. Ewan ko ba? Sana ganun lagi para maaga ako nakakauwi. Nasaan pala yung mga bata? Tulog sila pareho. Halika rito, tabihan mo ako, may papagawa ako sa'yo. Ano yun? Ito, ginawan kita ng word search puzzle. Word search? Oo, bilugan mo yung mga salitang mahahanap mo rito. Para saan naman to? Basta, may 5 salita akong nilagay dyan. Okay, wala bang clue? Ano mga salita yung hanapin ko? Mga medical term. Medical term? Okay. Ayun, malignant, tama ba? Tama, 4 pa. Ano pa ba? Hindi ako maalam sa mga medical na to eh. Ito, tama ba to? Biopsy! Galing! 3 pa, dalingan mo. Para saan ba kasi to? Basta, kapag nahanap mo na lahat yung words, may ibabalita ako sa'yo. O sige. Ayun! Therapy. Ayun pa! Tumor!
Isa na lang. Nasaan pa ba? Hindi, mali. Nahanap ko na yung huli. Cancer! Congrats! Ano namang kinalaman ito sa ibabalita mo sa akin? Ano ba yung mga nahanap mong salita? Cancer, tumor, therapy, malignant, tapos biopsy. Teka, dumating na ba yung mga test mo sa ospital? Oo. Nagkausap na kami ng doktor ko kanina. Confirmed. Ang alin? Yung mga binilugan mong salita, yan yung sakit ko. Cancer. Ano? Pinaglaro mo ako para lang sabihin may cancer ka? Pinaglolo ko mo ba ako, May? Ang boring naman kasi kapag sinabi ko lang sa'yo ng diretsahan. Mas maganda yung may thrill para surprise. Sa tingin mo, nakakatuwa itong ginagawa mo? Buhay ito pinag-uusapan natin. Magseryoso ka naman kahit ngayon lang. Hindi lahat pwedeng gawing laro. May cancer na nga ako, pinapagalitan mo pa ako. Sorry. Ikaw kasi. Anong sabi ng doktor? Anong klaseng cancer? Anong stage? Sarcoma. Ano yun? Anong klaseng cancer yun? Hindi ko maalala yung sinabi ng doktor. Parang cancer sa buto at sa tissue. Parang ganun. Buong katawan. Kailangan ko raw ng treatment para maagapan yung pagkalat ng cancer. Kailan ka magsisimula? Wala pang date. Sinabi ko kay Doc na kakausapin muna kita tungkol dito. Magpa-treatment ka na. Huwag na natin patagalin to. Pero kakayanin ba natin yung gastos? Huwag mo nang problemahin yan. Ako nang bahala sa gastos. Magagawan ko yan ng paraan. Hindi ba mas makakabuting mamatay na lang kaysa idamay ko pa kayo sa problemang to? Anong pinagsasabi mo? Ang pera, nahahanap yan. Ang buhay, hindi na yan napapalitan. Mas gusto ko na lang na malubog sa utang kaysa mamatay ka, May. Tandaan mo yan. Oh, nagagalit ka na naman. Ayoko lang na ganyan ang iniisip mo. Walang mabuting maidudulot ang pagkamatay mo. Kaya labanan mo yung sakit mo. Para sa mga anak natin at para sa akin. Sige, oo, lalaban ako. Magpapagamot ako. Alam na ba to ng mama mo? Ikaw pa lang ang pinagsabihan ko. Tatawag ako kay mama mamaya baka sakaling makahiram din tayo sa kanya ng panggastos. Kakausapin ko rin yung mga kapatid ko tungkol dyan. Basta ang mahalaga ngayon, magsimula ka na sa treatment mo. Papadudot lumaban si May at ginawa ko ang lahat para matustusan ang mga gastusin para sa treatment niya. Nag-apply ako sa mga loans at naghanap ng sideline para mabayaran ang mga hospital bills ni May. Hindi rin naman po kami pinabayaan ng mga kamag-anak at kaibigan namin. Nagpaabot din ng tulong ang pamilya ni May, ganoon din ang mga kapatid ko. Minsan kapag nasa ospital kami, ay ang mga in-laws ko ang nagbabantay sa mga bata. May oras nga noon na ilang linggong nawalay sa amin ng mga anak namin dahil kinailangan namin magstay sa ospital noon. Sa awa ng Diyos ay nalaban na naman ni May ang kanyang sakit matapos siyang magpa-opera. Tumalab ang treatment nito at sumailalim sa remission o pagkawala ng mga sintomas ng kanyang sakit ang asawa ko. Sobra-sobra ang pasasalamat ko noon sa Diyos. Dahil dininig nito ang mga panalangin ko na habaan pa ang buhay ni May. Masyado pa kasing bata ang mga anak namin para mawala ng ina. Kaya nakahinga ko nang sabihin ng mga doktor na maayos na ang lagay ng asawa ko na wala ng sintomas ng cancer sa katawan niya. Unti-unti ay bumalik sa dati niyang sigla si May, sabay naming binawi ang mga oras at panahong nasayang dahil sa sakit nito, kasama ang mga anak namin. Muli naming binalik ang dating sigla ng aming pamilya at sa loob ng 3 taon ay namuhay kami ng tahimik at masaya. Subalit muling sinubok ang tatag at pananampalataya ng aming pamilya nung muling nagparamdam ang sakit ni May. So paano ngayon yan? Nasa ospital pa rin ba kayo ngayon? Kakauwi lang namin ng bahay. Kumusta si May? Ayun, parang wala lang sa kanya yung nalaman niya. Mas ako pa nga yung apektado eh.
Ako pa yung mas naunang umiyak kaysa sa kanya. Ganun naman talaga si May eh. Hindi masyadong nagpapakita ng kalungkutan. Ayaw kasi niya na madama yung mga tao sa paligid niya. Matapang yun eh, pero kahit ganun, samaan mo na lang muna siya. Alam ko na kahit hindi yun nagpapakita ng emosyon eh, mabigat ang pakiramdam nun ngayon. Alam ko naman yun. Nagpapahinga na siya ngayon. Kailan ulit siya sasailalim sa kimo niyan? Bukas na ulit. Medyo aggressive daw yung cancer sa katawan niya. Kaya mas madugo ang treatment ngayon kaysa noon. Hayaan mo, isasama ko siya sa mga panalangin ko. Manalig lang kayo sa Diyos. Malalampasan niyo rin to katulad ng dati. Salamat, Dan. Kung kailangan niyo ng tulong, huwag kang magdalawang isip na tawagan ako. Pwede ako magbantay sa mga bata kapag nasa ospital kayo. Salamat pero nakausap ko na si nanay tungkol dyan. Siya munang tatao dito sa bahay kapag nasa ospital na kami. O siya, sige na. Magpahinga ka na rin. Salamat sa pagtawag, pre ha. Walang anuman. Apollo? Apollo? Sandali lang po, nandyan na. Oh ma, pasok po kayo. Nasaan ang anak ko? Okay na ba siya? Nasa kwarto po si May, nagpapahinga na po siya. Bumiyahe ako agad nung nabasa ko yung text mo. Ano bang nangyari sa kanya? Sumakit po yung likod niya kaninang umaga. Namimilipit na siya sa sakit, kaya itirakbo ko na lang siya sa ospital. Anong sabi ng doktor? Maayos na ba siya? Ma, bumalik po yung cancer ni May. Ano? Diyos ko, May! Akala ko ba maayos ng lahat? Akala ko pa wala na siyang cancer. Yun nga rin po ang alam namin eh. Pero sabi ng doktor, may pagkakataon talaga na bumabalik yung tumor sa mismong pinanggalingan nito. Mahabaging Diyos, ano nang nangyayari dito sa anak ko? Ma, sa inyo ko lang po muna sasabihin to. Hindi pa po to alam ni May. Pero bago kami umuwi, nakapag-usap kami ng doktor niya. Anong sinabi niya sa'yo? Masyado daw aggressive yung cancer cell sa katawan ni May. Binigyan na po siya ng doktor ng taning. Anong sabi mo? 2 weeks hanggang 2 months na lang daw po yung tatagal ng katawan niya. Hindi ito maaari. Baka naman nagkakamali lang yung doktor. 2 weeks? Magkausap lang kami kahapon ni May sa video call. Ang lakas-lakas pa ng anak ko. Basta ang sabi lang po sa akin, ihandaan na lang po natin ang mga sarili natin. Pero ma, huwag niyo na lang ho sanang sabihin to kay May ha. Ayokong mapanghinaan siya ng loob. Diyos ko, ang anak ko. Gagawin naman daw po ng mga doktor ang magagawa nila para mapahaba pa ang buhay ni May. Umaasang tumalab yung treatment at mapahina ulit yung cancer katulad ng dati. Pero sa pagkakataong to, baka raw po medyo dehado. Anong klaseng doktor yan kung hindi pa man nagsisimula yung treatment nawawala na sila ng pag-asa? Tayo na lang po ang inaasahan ni May. Kaya wag din sana tayo mawala ng pag-asa. Palaban si May at alam kong lalabanan niya tong sakit niya. Magtiwala po tayo sa Diyos. Papadudot ang panalangin ko noon sa Diyos ay dugtungan pa ang buhay ng asawa ko. Pinagbigyan niya ako at dinugtungan niya ang buhay ni May. Maaaring kalabisan na kung humingi ulit ako sa kanya ng oras pero yun po ang ginawa ko. Ipinagpanalangin ko ulit na sana'y malampasan namin ang panibagong dagok sa buhay namin at tunay ngang God is good dahil ang hiling kong yon ay muling tinupad ng Panginoon. Nalampasan po ni May ang taning na ibinigay sa kanyang buhay. Ganon pa man ay tuluyan ng humina ang katawan nito. Nakaratay na lamang siya noon sa kama, hirap kumilos, hirap kumain, hirap huminga. Ang tanging nagagawa na lamang niya noon ay ang umiyak ng umiyak dahil sa sakit na nararamdaman niya mula sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Hindi ko po iniwan si May sa kanyang laban. Lagi akong nasa tabi niya sa tuwing nahihirapan siya. Mula umaga hanggang sa pagtulog namin ay hawak-hawak ko ang mga kamay niya para maiparamdam ko sa kanyang hindi siya nag-iisa. Hanggang sa nag-decide si May na itigil na ang treatment niya. Hindi na raw kaya ng katawan niya ang bagsik na dulot ng mga treatment na ginagawa sa kanya. Pakiramdam niya ay mas lalo lang daw siyang nanghihina. Hindi ako pumayag noong una pero dahil sa pakiusap nito ay wala na akong nagawa kundi ang ibigay ang kahilingan niya.
Umabot pa nga ng 4 na buwan si May bago tuluyang bumigay ang katawan niya. Papadudot, nagulat ako sa naging reaksyon ng puso ko noong nag-flatline si May. Nakahinga ko. Sa halip na balutin ako ng kalungkutan ay nakaramdam ako ng kaginhawahan. Sa wakas ay tapos na ang paghihirap ng asawa ko. Hindi na niya kailangang mamilipit sa sakit. Hindi na niya kailangang umiyak. Hindi na niya kailangang maghabol ng kanyang hininga. Payapa na siya. Wala nang paghihirap. Wala nang pagdurusa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, ang isa sa mga pinakamahirap na parte ng pagluluksa ay ang pagharap sa katotohanan. Sa mga huling buwan ni May ay inihanda ko na ang sarili ko sa pagkawala ng asawa ko. Ang akala ko noon ay makakaya ko nang tanggapin ang katotohanan, pero noong nangyari na nga ay hindi pa rin pala ganong kadali ang lahat. Sa buong burol ni May ay wala akong ibang naramdamang emosyon kundi ang pagkamanhid. Marahil noong mga panahong yon ay hindi pa napoproseso ng utak ko ang mga nangyayari. Para akong robot na sinunod ang lahat ng kahilingan ng asawa ko. Isang listahan kasi ang ginawa niya na kailangan kong sundin kapag namatay siya. Siya ang namili ng kulay ng makeup na isusuot sa kanya. Pati damit at kulay ng kabaong ay pinagplanuhan din niya. Gusto niyang paglamayan namin siya ng 1 linggo bago siya i-cremate. At kapag abo na lamang siya ay ako raw mismo dapat ang magpapakalat ng mga abo niya sa lugar kung saan niya ako sinagot. Walang iba kundi sa sagada. Ginawa ko ang lahat ng iyon, papadudot, maliban sa huli nitong kahilingan na ikalat ang abo niya. Hindi ko pa kasi siya kayang bitawan. Kaya naman pinagsantabi ko muna ang kanyang kahilingang yon. Matapos i-cremate si May ay sakalang nag-sink in sa akin na wala na talaga ang asawa ko. Hindi na niya maisusuot ang paborito niyang damit. Hindi na niya magagamit ang mga make-up na nakakalat pa rin sa kanyang vanity mirror. Hindi na niya matatapos ang librong binabasa niya na nooy 3 chapters na lamang ang natitira. Wala na ang asawa ko. Isa yung katotohanan na nahirapan akong tanggapin. Gabi-gabi akong umiiyak sa CR, papadudot, habang pilit na tinatago ang nararamdaman kong kalungkutan mula sa mga anak ko. Para bang naging routine ko na ang tumambay sa CR habang binabalikan ang mga masasayang ala-ala namin ni May. Isang gabi habang nakatambay ako sa CR at inaalala ang mga old pictures namin ng asawa ko ay bigla akong tinawagan ng kaibigan kong si Dan, papadudot. Hello, Dan. Napatawag ka. Hello pre, gising ka pa ba? Hindi ba kita naabala? Hindi naman. Gising pa ako. May inaayos lang ako. Bakit? May problema ba? Wala naman, kukumustahin lang sana kita. Maayos naman ako ngayon. Talaga? Alam ko na nasa sitwasyon ka ngayon kung saan hindi mo na pwedeng i-deny yung nangyari. Ngayong tapos na ang lahat, ngayon mo lang mararamdaman yung sakit ng pagkawala ng asawa mo. Alam ko yun kasi naranasan ko na rin yan nung namatay yung asawa ko. Kaya naiintindihan ko kung hindi ka man okay ngayon. Ang hirap lang talagang tanggapin, pre. Nito mga nakaraang araw, akala ko kaya ko eh. Yun pala, nakakaya ko lang yung bawat araw kasi maraming tao nakapaligid sa akin. Nandiyan na kayo ng kaibigan at pamilya ko. Pero ngayon mag-isa na lang ako. Ngayon lang tumama yung sakit. Ngayon ko lang naramdaman yung kalungkutan. Ang hirap.
Sobrang hirap. Yan din ang sinabi sa akin ni May noon. Sinabi ni May? Anong ibig mo sabihin? Ang totoo niyan, pre, tumawag ako sa iyo ng ganitong oras dahil kay May. Hindi kita maintindihan, pare. Bago namatay si May, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap. Isang bilin ang ibinigay niya sa akin. Sinabihan niya ako na samahan kita sa pagluluksa. Na kapag nakaremate na siya't lahat, kapag wala na yung mga taong nakikiramay, kapag bumalik na ang lahat sa normal, tawagan daw kita para kumustahin ka. Sinabi niya yun sa'yo? Oo, pare. Alam kasi niya na yung mga unang gabi na wala na siya sa tabi mo, yun ang mga pinakamalungkot na gabing mararanasan mo. Tumawag ako sa iyo ngayon dahil sa bilin ng asawa mo at bilang kaibigan na rin. Kaya kung ano man ang gusto mong ilabas, kung ano man ang gusto mong sabihin, narito ako't makikinig. Maraming salamat, pare. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula eh. Paano ko sisimulan ang bawat araw ko kung wala na yung tao nagsisilbing araw ko? Wala na yung tao nagbibigay buhay sa pamilya ko. Paano ko pupunan yung kawalan ni May sa pamilya namin? Huwag kang magsimula. Hayaan mong kusang mangyari ang mangyayari. Karapatan mong magluksa dahil mahal mo yung nawala. Lahat naman tayo may kanya-kanyang paraan ng pagluluksa eh. Kaya kung ano yung mas makakapagbawas sa bigat na nararamdaman mo ngayon, yun ang gawin mo. Nandito naman kami na willing tumulong eh. Nandiyan ang mga magulang at kapatid mo, pati na rin ang biyanan mo. Hindi ka nag-iisa, Apollo. Maraming salamat sa pagtawag mo. Kahit papano, nabawasan tong bigat na nararamdaman ko ngayon. May nasabi pa ba sa'yo si May? Sinabihan niya ako na ako na raw bahala sa'yo at gabayan ko raw yung mga anak niyo. Siguraduhin ko raw na tulungan kitang matanggap ang nangyari. Hindi ko alam kung bakit ako yung napili ni May, kung bakit ako yung pinagkatiwalaan niya, pero siguro dahil biyudo na ako kaya naisip niya na isa ako sa makakatulong sa'yo. Pinagkatiwalaan ka niya kasi mabuti kang kaibigan. Isa ka sa mga taong malaki naging parte sa buhay namin. Ganon din naman kayo ni May sa akin eh. Kayong dalawa yung naging kasangga ko nung nawala ang asawa ko. Kaya nararapat lang na ibalik ko sa inyo yung pabor. Basta tandaan mo lang, isang tawag lang ako kapag may problema ka. Maraming salamat ulit, pare. Walang anuman. Nagulat ako, Papa Dudut, na kahit nawala na si May, ay nagawa pa rin pala niyang magplano para sa hinaharap. Hindi ko lubos maisip na kahit nasa kalagitnaan na ng paghihirap si May, ako pa rin ang iniisip niya. Mas lalo tuloy akong nalungkot at nangihinayang sa sanay magandang buhay ng asawa ko. Napakabata pa niya para pumanaw. Marami pa siyang pwedeng mapasaya sa buhay kaya sobra akong nasayangan sa sanay buhay na pwede pa nitong maranasan. Papa Dudut, hindi lang si Dan ang binili ni May na tumawag sa akin. Sa ika-40 days ng pagkamatay ni May ay nagkaroon ng memorial service sa bahay. Doon ay nilapitan ako ng kapatid ko at isang sulat ang ibinigay niya sa akin, Papa Dudut. Ito ay sulat yon ni May para sa akin. Pero ang kapatid ko ang nagsulat nito dahil hindi na kaya noon ni May ang bumangon. Basahin ko raw ito kapag wala ng tao sa bahay. Kapag mag-isa na lamang ako at nakakaramdam ng kalungkutan. Sa sulat ay kinumusta ako ni May. May mga ilang bilin din siya sa sulat, Papa Dudut, kung ano ang dapat kong gawin sa mga naiwan niyang gamit. Gusto niyang itapon ko na ang mga personal niyang gamit. Ang mga damit naman na pwede pang isuot ay idonate ko raw sa mga nangangailangan. Huwag daw ako mag-iwan ng bagay na magpapalungkot lamang sa akin. Kinabukasan ay yun po ang ginawa ko. Nilinis ko ang kwarto namin at kahit mabigat sa pakiramdam ay tuluyang ko nang inalis sa bahay ang mga gamit ng namayapa kong asawa. Sa mga sumunod na buwan ay nagkaroon ako ng excitement sa kung sino pa ang mga taong binili na ni May.
Araw-araw ko nag-aabang sa mga tawag ng mga kamag-anak at kaibigan namin dahil baka may dala-dala silang mensahe mula sa asawa ko, Papa Dudut. Ang pangatlo at huling mensahe na nakuha ko mula kay May ay noong binisita ko ng biyanang ko sa bahay sa mismong unang death anniversary ni May, Papa Dudut. Ma, ako na po dyan. Hindi na, ako na magliligpit dito. Dalhin mo na lang to sa kapitbahay nyo. Pansit yan tsaka puto. Sayang din kapag hindi naubos, wala namang iba ng kakain. Maliban na lang kung may darating ka pang bisita. Wala na pong darating. O siya, itong itinabi kong ulam, ulamin nyo na lang bukas. Sige po. Nakakapagod tong araw na to. Alam mo ba, simula alas 4 nagluluto na ako. Sabi ko naman po kasi sa inyo, Ma. Mag-order na lang po tayo para hindi kayo mapagod. Hindi pwede. Kapag nag-order tayo, para na rin nating ininsulto si May. Dapat bigyan pa rin natin siya ng oras kahit na sa paghahanda lang ng anibersaryo ng pagkamatay niya. Alalahanin natin siya sa pamamagitan ng pagkaing inihanda natin para sa kanya mismo. Salamat po pala sa pag-prepare ng handa ngayon. Walang anuman. Nasabi na sa akin niya ni May bago pa siya pumanaw. Binili na niya ako na pagsapit daw ng death anniversary niya, ako raw ang magluto ng handa dahil hindi ka raw marunong magluto. Binili na niya rin po kayo? Oo. Nung hinatid mo yung anak mo sa eskwela noon, ako yung naiwan na nagbantay kay May. Nag-usap kami tungkol sa buhay-buhay, tapos nabanggit niya na natatakot siyang mamatay. Hindi dahil mawawala na siya sa mundong to, kundi dahil maiiwan niya kayong mag-aama niya. Paano na lang daw kapag may handaan? Sino na raw ang magluluto? Tapos napag-usapan namin, yun nga, tungkol sa death anniversary niya na samahan kita kasi alam niya na hindi ka marunong maghanda sa mga ganitong klaseng okasyon. Kahit kailan talaga. Kahit wala na siya rito. Kami pa rin ang inaalala ni May. Ay, ganun talaga yung batang yon. Mas iniisip niya yung kapakanan ng iba kaysa sa kanya. Bago pala siya pumanaw, may iniwan si May para sa'yo. May iniwan po siya? Ano po yun? May nirecord siya para sa'yo. Sabi niya, iparinig ko raw to sa'yo sa first anniversary ng kamatayan niya. Nasaan po? Ay, teka, nandito sa cellphone ko eh. Tulungan mo nga akong hanapin, nasa recording yun eh. Amin na po. Ako na ang titingin. Ayan yung cellphone ko. Hanapin mo na lang. 556655 ang passcode. Sige po. 556655. Tapos sa recording po, no? Oo, May ang nakalagay na pangalan. Ayun po. Nakita ko na. Play ko na po. Sige, play mo na. Hello, mahal. 1 taon na ba ang lumipas? Ang bilis naman. Parang kailan lang nung nawala ako ah. Joke lang yun ah. Baka magalit ka na naman kasi nagbibiro na naman ako tungkol sa kamatayan. Siraulo ka talaga. Kumusta ka na? Nagawa mo na ba yung mga billing ko sa'yo? Siguraduhin mo lang na maganda yung naging makeup ko, ha? Tsaka dapat, by this time, nakakalat na yung mga abo ko sa sagada. Doon mismo, sa tapat ng puno kung saan kita sinagot. Hindi pa. Hanggang ngayon nandito Tapos, pa yung mga abo yung mga mo. gamit ko, naipamigay mo na ba? Itapon mo na yung mga hindi mo gagamit. Huwag kang magtago ng mga gamit kung hindi na importante. Alikabukin lang yung mga yon. Siguro, mag-iwan ka lang ng ilang pictures ko. Para naman hindi ako makalimutan ng mga anak natin. Mahal, sorry. Hindi ko na magagawa yung pangako ko sa'yo. Nasasamahan kita hanggang pagtanda. Sorry kung hindi ko na kayang lumaban.
Hindi ko na talaga kaya eh. Hirap na ako. Pero sana, kahit nawala na ako, magpatuloy ka pa rin sa buhay. Maghanap ka ng bagong taong magpapatibok sa puso mo. Ng bagong nanay sa mga bata. Walang kaso sa akin yun. Ang mahalaga lang para sa akin ay yung makita ko kayong mamuhay ng masaya, payapa, at malusog. Yun lang naman. Ito na yung huling habiling ko sa'yo. Ikaw nang bahala sa mga bata, ha? Paalam, mahal ko. Paalam, mahal. Ang totoo niyan, Papa Dudut, ay hindi pa talaga tuluyang nakakalaya ang puso ko mula sa kalungkutan ng pagkawala ni May. Hindi pa rin talaga siya kayang pakawalan kahit na matagal na siyang namayapa. Araw-araw ay pumapasok pa rin siya sa isipan ko. Dumating nga noon sa puntong gumagawa pa ako ng senaryo sa utak ko bago ako matulog kung saan ay masayang nagsasama ang buo naming pamilya. Yun na lang kasi ang tanging paraan para mawala ang pagkalumbay ng puso ko. Pero tama ang mga sinabi ni May mula sa recording na ginawa niya. 1 taon na ang lumipas at kailangan ko na siyang pakawalan. Hindi pwedeng lagi na lamang akong nakasilip sa nakaraan, Papa Dudut. Kailangan kong harapin at tanggapin ang kinabukasan na wala na si May para na rin sa mga anak namin. Unti-unti ay sinanay ko ang sarili ko na wala ng May sa tabi ko. Ginawa ko ang lahat bilang single parent para mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak ko. Nung nakahinga na ang puso ko ay dinala ko ang mga bata sa sagada at doon ay ikinalat namin ang mga abo ni May. Papa Dudut, hindi na po ako nakapag-asawa pang muli at sapat na sa akin ang 2 anak namin ni May. Hindi man kami buo ay masaya at kontento naman ang pamilya namin. Hindi ko na kailangan ng bagong pag-ibig pa dahil buo ang puso ko sa pagkakaroon ng 2 anak. Ngayon ay kailangan ko na lamang gampanan ang trabaho ko bilang magulang sa kanila sa pamamagitan ng mga natutunan ko sa dati kong asawa na si May. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko sa inyo, Papa Dudut. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Apollo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Love stories. Nakakalimot ang isip, ngunit hindi ang puso. At kahit na sa mga alaala na lang natin mababalikan ang nakaraan, malaking bahagi pa rin ito ng ating kasalukuyan. Ikaw, kabarangay, meron ka bang alaala na hindi mo malilimutan? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay na katulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Vito, 33 years old at nagtatrabaho bilang auditor sa isang private company dito sa Quezon City. Sa edad kong ito ay wala pa akong asawa dahil ginugol ko na
Sa pag-aalaga sa aking nanay na may sakit na demensya ang nakaraang 10 taon ng buhay ko. Kaya lang noong buwan ng August 2024 ay tuluyan nang namaalam ang mahal kong ina. Kaya nga naisipan kong magpadala ng sulat sa inyong istasyon upang ibahagi ang aming kwento na magsisimula noong 20 years old pa lamang ako. Tubong Cainta Rizal kami ng aking pamilya. Single parent si Nanay Cedes at mag-isa niya kaming tinaguyod ng Ate Susan ko. Mananahi siya sa isang garment factory sa Taytay. At kahit na mahirap ang aming buhay ay pilit niyang nilakasan ang kanyang loob upang mapag-aral kaming magkapatid. Laging bukang bibig ng nanay na edukasyon lang daw ang kaya niyang ipamana sa amin dahil nga dukha lang ang aming pamilya. Kaya nga naging mukha siya ng pagiging istrikto sa aming magkapatid. Naunahin ang aming pag-aaral at huwag munang magpapamilya, Papa Dudut. Ano ba naman to, Vito? 2 major subject mo pa talaga yung 3? Tapos yung iba rito ay puro na 2? Sigurado ka bang makakagraduate ka nito? Opo, Nay. 5 naman po yung bagsak. Wala naman po akong 5 dyan. Wala ring incomplete. At talagang pinagmalaki mo pang wala, ano? Hindi po ba dapat? Hindi talaga, kasi kahit walang 5 rito, ang baba pa rin ito. Kumbaga, katumbas ito ng mga gradong palakol nung elementary at high school. Pasensya na po kayo. Yan lang po kasi talaga ang kinain ng utak ko. Pasensyahin mo mukha mo. Mababago ba nun tong mga grado mo? Saka kaya siguro ganito to kababa kasi hindi ka naman talaga nag-aaral. Oo, pumapasok sa eskwelahan at nanghihingi ng baon. Pero baka hindi naman talaga doon ang punta mo. Saan naman po ako pupunta kung hindi sa eskwelahan? Saan pa ba? Di sa bilyaran? O di kaya doon sa computer shop? Naku, wag ka nang magsinungaling. Nakita ka nga ng Ate Susan mo sa mga lugar na sinasabi ko. Nagpapaprint lang po ako sa computer shop. Hindi po ako tumatambay doon o naglalaro. Talaga lang ha? Pexman! Yung sa bilyaran? 1 beses lang naman po akong pumunta sa bilyaran. Nung nagkita-kita lang kami ng mga ka-text clan ko. Saka nandun din naman si Ate Susan eh. Nakikipag-inuman pa nga siya tapos ako lang ang pinagagalitan nyo. 18 anyos na yung ate mo. Nung panahong yon. Ikaw 15 pa lang, pero nakuha mo pang pumaroon. Tapos magre-reklamo ka sa akin kung bakit ikaw ang pinapagalitan ko at hindi kasama ang ate mo? Opo, kasi paborito nyo si Ate Susan. Hindi nyo nga siya kayang pagalitan kasi ayaw nyong magtampo siya sa inyo. Anong sabi mo? Sabi ko, paborito nyo si Ate Susan. Ako hindi. Mas mahal nyo si Ate Susan. Tapos galit kayo sa akin. Ano bang pinagsasabi mong bata ka? Alam nyo po kung ano ang sinasabi ko. Saka hindi na ako bata para di pa maintindihan yung totoong nangyayari. Ang unfair nyo, Nay. Kasi si Ate Susan lang yung tinuturing yung anak. Tapos ako, parang wala lang. Kung parang wala ka lang para sa akin, sana hindi na kita pinag-aral, pinakain at pinatira sa bahay ko. Hirap sa'yo, sumasama ang loob mo pag napagsasabihan ka. Maanong intindihin mo munang mabuti ang sitwasyon? Total, sabi mo hindi ka na bata. Ibig sabihin, malawak na dapat ang pangunawa mo. Kahit na anong sabihin nyo, ganun ko po nakikita ang sitwasyon. Sana talaga hindi na ako sinaoli nun ni tatay sa inyo. Abay, sana nga. Ano pong sinabi nyo? Sana nga, hindi ka na sinaoli sa akin ng magaling mong ama kung magiging ganyan lang katigas ang ulo mo paglaki. Napakawalang utang na loob mo, Vito. Hindi ka marunong rumispeto sa ina mo na nagpalaki sa'yo. Papa Dudut Jr. ako ng tatay ko at bukod doon ay kamukha niya rin ako. Kaya ganoon na lamang ang irita sa akin ng nanay sa tuwing maaalala niya sa akin ang nambabae naming tatay. Noong naghiwalay sila ay kinuha raw ako ni tatay pero binalik din kalaunan sa poder ni nanay Papa Dudut.
Kaya pala hindi niya ako paborito dahil bukod sa mga katangiang yon, mahina rin talaga ako sa klase namin at may pagkabulakbol. Hindi ko naman siya masisisi kung natuon ang lahat ng atensyon niya sa Ate Susan ko dahil nga para sa kanya ay mabait ito at masunurin. Kahit na inis ako dahil lagi niyang kinakampihan ang ate ko, hindi naman ako nagtanim ng sama ng loob kay nanay. Kasi siya pa rin naman ang nag-iisa naming magulang na nagtaguyod sa aming magkapatid. Mahal ko pa rin siya kahit na hindi kami madalas magkasundo. Kaya lang dahil sa favoritism ni nanay ay hindi kami lumaking close sa isa't isa ni Ate Susan. Para sa akin ay hindi totoo ang lahat ng kabaitan at pagiging masunurin niya na laging nakikita ni nanay. Iniisip ko na maskara lamang niya yon para paboran at kampihan ni nanay. At ako naman yung laging pag-initan. At napatunayan ko yon nung isang gabi ay nahuli ko siyang ginagawa ang bagay na yon. Bakit tuwing ka lang, Ate Anak Susan? naman ang tinapa, Vito. Bakit gising ka pa? Alauna na ng madaling araw, oh. Alam ko, marunong akong tumingin ng oras. Bakit nga gising ka pa? Kasi nakita ko kayo. Ha? Nakita ko kayo nung kasama mong lalaki na naghalikan sa tapat ng bahay natin. Siguro boyfriend mo yun, no? Eh ano naman ngayon sa'yo kung oo? Lagot ka kay nanay. May boyfriend ka na. Bakit ako lagot? Eh nasa tamang edad na ako. Baka kung ikaw ang magka-girlfriend, ikaw pang malagot. Malamang, kasi paborito ka ni nanay kesa sa akin. Buti alam mo. Kaya kung ako sa'yo, itulog mo na lang yan. At bang kalimutan ingay mo na na yun? lang yung nakita mo. Oh, bakit kising pa kayong dalawa? Nay, si ate po kasi… Nay! Ano ba kasi yon? Bakit mo naman tinatakpan ang bibig ng kapatid mo, Susan? Kasi po, aray! Bitiwan mo kasi ako! Nay, si Vito! Kinagat po yung daliri ko! Ano? Patingin nga ako! Naku! May bakas pa ng ngipin ng kapatid mo. Bakit mo yun ginawa sa ate mo? Napakabastos mo, Vito! Wala po akong ginagawa. Si Ate Susan nga yung may ginagawa eh. Anong ibig mong sabihin? Kasi po… Mabuti pa po matulog na tayo. Huwag niyo na kausapin niyang si Vito kasi malamang kung ano-ano na namang kalukuhan ang sasabihin niyan. Anong puro kalokohan? Ang sabihin mo, natatakot ka lang malaman ni nanay ang totoo. Ano ba kasi yung totoo na yon? Sabihin mo nga sa akin. Huwag niyo na po kasing alamin yun. Wala lang po yun. Eh kung wala lang yon, hindi ka dapat matakot. O ano na, Vito? Naiinip na ako sa sasabihin mo. Nakita ko pong may kahalikang lalaki si Ate Susan kanina. Hinatid po siya dito nun sa bahay. Tapos inamin ni ate na boyfriend niya yun. Ano ka mo? Totoo ba yung sinabi ng kapatid mo? Siyempre po hindi. Anong hindi? Eh galit nga si nanay sa mga sinungaling. Kaya bakit ako magsisinungaling? Totoo yung sinabi ko. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata. Tumigil ka na nga. Napakasumbongero mo. Huwag mong pagdiskitahan ng kapatid mo. Kausapin mo ako, Susan. Ano pa po bang pag-uusapan natin? Eh alam ko na kung saan yun pupunta. Kung ganon, totoo nga na may boyfriend ka na? O may… Kabilin-bilinan kong wag ka munang magbo-boyfriend. Pero hindi mo ako sinunod. Ilang buwan lang naman gagraduate ka na sa kolehiyo. Hindi ka pa talaga nakapaghintay. Sawang-sawa na ako maghintay at sundin kayo. Puro na lang kayo pagbabawal na para bang mapapasama ako pag nag-boyfriend ako. Nakakapagod na kayo sundin. Ikaw pa talagang napagod ako. Tinanong mo ba kung ayos lang? Ang tanging hiling ko lang naman ay magtapos muna kayo ng pag-aaral ni Vito bago kayo makipagrelasyon. Akala ko pa naman naiintindihan mo, pero mas masahol ka pa sa kapatid mong matigas din ang ulo. Bakit na naman po ako nasali sa usapan? Si Ate Susan po yung may kasalanan. Kaya siya lang ang dapat niyong pagalitan. Damay ka na doon dahil pareho kayong pasaway at sakit sa ulo ko.
Papa Dudut, ayaw talaga ni nanay na mag-boyfriend si Ate Susan dahil graduating na siya sa college. Saka 21 years old pa lamang siya noon. Pakiramdam kasi ni nanay lahat ng mga lalaki ay manloloko katulad ng tatay namin. At para sa kanya ay agrabyado si Ate Susan dahil babae siya sakaling mabuntis, lokohin at iwan siya ng boyfriend niya. Bukod doon ay mahirap daw kasi kung may anak na, kaya hanggat maaari unahin muna namin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Kaya nga noong nahuli ko si ate na may kahalikang lalaki ay wala naman talaga akong intensyon na sabihin yon kay nanay. Plano ko lang sanang gamitin ang nalaman ko para mapasunod si Ate Susan. Kaso nangyari na nga ang hindi dapat mangyari. Galit na galit sa akin ang ate ko kasi sinumbong ko raw siya sa nanay namin kaya naman pinagbantaan niya ako. Na mananagot ako sa kanya. Nung una, Papa Dudut ay hindi ko pinansin ang pagbabanta niya dahil ako naman ang pwede niyang gawin. Kaya lang isang araw nang pauwi na ako galing sa eskwelahan ay may grupo ng 3 lalaki na humarang sa akin. Yung isa doon ay namukhaan ko na lalaking kahalika ng ate ko. Siya yung humablot sa bag ko at nagdala sa akin sa may talahiban. Siya rin ang tumulak sa akin sa may putikan. Yung isa naman ay sumipa sa akin sa tiyan tapos yung isa naman ang sumabunot sa akin. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay tuluyan na nila akong binugbog upang turuan daw ng leksyon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi naman ako napuruhan sa pambubugbog sa akin ng boyfriend ni Ate Susan kasama ng mga tropa nito. Tinuruan lang daw nila ako ng leksyon dahil masyado akong madaldal. Kaya lang na-trauma naman ako. Alam ko na si ate ang may pakana ng mga bagay na yon kaya naman galit ako sa kanya. Hindi ko siya pinapansin kapag nasa bahay kami o kung minsan ay padabog ko na lamang na sinusunod ang mga utos niya para wala ng gulo. Wala rin naman kasing kwenta kung sasabihin ko pa kay nanay ang nangyari dahil baka lalo akong mapasama. Samantala ay pinagpatuloy lang ng kapatid ko ang pagbo-boyfriend kahit tutol si nanay. Sa uli wala na rin naman siyang nagawa at pinagbigyan na lamang ang paborito niyang anak. Naging legal pa nga sila ng boyfriend niya sa bahay. Kapag andon ang mga ito kasama si ate ay nanginginig ang tuhod ko sa sobrang takot. Madalas nagdadahilan na lamang ako para makaalis ng bahay, wag lamang silang makasama. Mabilis na lumipas ang 2 buwan at merong pinagtapat sa amin ni nanay, itong si Ate Susan. Nay, aalis na po ako. Magsasama na kami ng boyfriend ko. Ano? Paano na lang ang pag-aaral mo? Ayoko naman talaga ng kurso ko eh. Kayo lang naman yung nagpumilit sa akin na kumuha ng business administration eh. Wala nga akong alam sa pagninegosyo. Kaya nga pinag-aaral kita para malaman mo. Saka yun yung kurso na siguradong may patutunguhan ka pagka-graduate mo. Ayoko nga po sabi ng kurso na kinuha ko. Kung gusto nyo, kayo na lang ang mag-aral. Anong sinabi mo? Alam ko narinig yung sinabi ko. Hindi ko na po uulitin. Pinag-aral kita. Hindi para sagot-sagutin mo ako ng ganyan. Ate Susan, bakit mo naman bigla yan naisip? Kung kailan malapit ka ng graduate? Wala ka na doon, no? Masyado kang maraming tanong. Tama ang kapatid mo. Bakit din biglaan ang pag-alis mo sa bahay natin, anak? Sabihin mo, ano ba kasing nangyari? Alam nyo, nakakainis na kayong dalawa eh. Kung makatanong kayo, akala nyo naman malaking krimen yung gagawin ko. Hindi ba pwede na gusto ko nang bumukod at magsama na kami ng boyfriend ko? Hindi ako naniniwala na yun lang ang dahilan mo. Kilala kita, may pagkasinungaling ka. Anong sinabi mo? Sabi ko, may pagkasinungaling ka. Totoo naman eh, maraming beses ka nang nagsinungaling kay nanay. Pinagbibigyan ka lang niya kasi paborito ka niyang anak. Pwede ba, Vito? Manahimik ka na lang muna dyan. Hindi naman to tungkol sa'yo eh. Tungkol to sa ate mo.
Kaya wag ka na munang sumubat-sabat dyan. Kaya ka hindi paborito ni nanay kasi masyado kang trying hard. Hindi ako trying hard. Trying hard ka? Pwede ba? Manahimik na nga kayong dalawa. Yang anak niyong pagsabihan niyo, Nay. Masyadong mayabang eh. Wala namang pinagmamayabang. Bakit ikaw? Anong pinagyayabang mo? Sige nga. Ayaw mong tumigil ah. Nasa na ba yung kawali, mga linti kayo? Habang tumatagal masyado kang nagiging epal eh. Ikaw nga, akala mo kung sinong spoiled brat? Talaga lang ah. Sinabi ng tumigil na kayo! Sige, sa susunod na marinig ko pa yung bangayan ninyo, ihahampas ko na sa mga pagmumukha nyo ang kawaling to. Kaya mas lalo kung gustong umalis sa pamamahay na to eh. Sawang-sawa na ako sa pagiging diktador nyo. Ako pa rin ang nanay nyo, kaya karapatan kong diktahan kayo. Hindi nyo na magagawa yun dahil ayoko nang tumira sa pamamahay na to kasama kayo. Ayokong palakihin na magiging anak ko rito. Ano ka mo? Sinasabi ko na nga ba, buntis ka ate! Oo, buntis nga ako. Kaya hayaan nyo na kami magsama ng boyfriend ko. Papadudot, doon ko lang nakitang umiyak ng husto ang nanay namin dahil sa desisyong umalis ni Ate Susan. Pakiramdam ko ay nawala lahat ng galit at tampo ko sa nanay ko noong nagmakaawa siya kay ate na huwag kaming iwanan. Yung pakiramdam ko noong mga panahong yon ay para bang naninikip ang dibdib ko sa haguluhol ng nanay ko. Kaya nga hindi ko na rin napigilang magmakaawa sa ate ko na huwag niya kaming iwanan. Pero naging bingit bulag si Ate Susan sa pag-iyak at pagmamakaawa namin ni nanay. Sinabi niya na nasa tamang edad na siya para magdesisyon sa sarili niya at gawin ang kagustuhan niya. Tinuloy niya pa rin ang pag-alis at pakikisama sa boyfriend niya. Ang balita namin, umuwi raw sila sa probinsya ng lalaki sa Albay, Bicol. Pero pagkalipas ng 1.5 taon ay nagulat na lamang kami ni nanay nang sumulpot sa bahay si Ate Susan. Dala ang anak niya upang ipaalaga sa nanay namin. At doon nga niya sinabi sa amin ang nangyari sa kinakasama niya, Papa Dudut. Grabe yung iyak ng apo ko. Akala mo naman inaaway. Buti na lang talaga napatulog ko na siya. Kaya nga, Nay. Pareho kaming walang maayos na tulog kasi hindi siya komportable dun sa bus eh. Kaya nga pagkatapos nating maghapunan, magpahinga ka na. Bakit kasi hindi kayo nag-text na uuwi pala kayo rito? Sana nasundo ko man lang kayo sa terminal. Ayoko namang makaabala sa inyo ni nanay. Hindi ka naman nakakaabala, anak eh. Pero tama rin naman si Vito. Kung alam lang namin na magbabakasyon kayo rito ng apo ko, sana nakapaglinis man lang ako ng bahay. Ang totoo, hindi naman po kami magbabakasyon dito. Umuwi kami rito kasi dito na kami titira. Bakit? Anong nangyari? Oo nga ate. Saka, nasan ang kinakasama mo? Nandun sa Bicol, iniwan ko. Ano ka mo? Iniwan? Ibig sabihin, hiwalay na kayo? Parang gano'n na nga. Masyado kasi siyang mamas boy. Hindi kami magkasundo ng biyenan ko. Lagi akong pinag-iinitan kahit nung buntis pa lang ako. Akala ko magbabago pag pinanganak ko na yung baby namin kasi nga unang apo nila. Kaya lang, mas lumala pa yung ugali. Nalaman ko na lang na lagi pala akong pinagchichismisan ng kapitbahay na kesyo ganito lang ako, ganyan. Sinisisi ako kasi hindi raw nakapagtapos sa pag-aaral yung anak niya. Ay baliw pala siya eh. Ako ang harapin niya nang makita niyang hinahanap niya. Pero alam naman ng kinakasama mo yung ginagawa sa'yo ng nanay niya. Alam naman, kaso mamas boy nga. Mas kinampihan yung nanay, palibasa matanda na raw. Basta, nakakasawa na. Akala niya yata ako yung klase ng babae na magtitiis kasama sa pamamahay nila, yung nanay niyang sala sa init, sala sa lamig. Kaya nilayasan mo sila, tanga yung anak mo, ganun. Oo. Ibang klase ka rin eh. Bakit ba? Hindi ba kayo masaya ni nanay na umuwi na ako rito sa bahay? Wala naman akong sinabi na hindi kami masaya. Parang nung huli nating pagkikita, nagmamakaawa pa kayo na wag akong umalis. Ngayon na nandito na ako kasama yung anak ko, para namang pinagsakloban ng langit at lupa yung mga mukha niyo. Huwag mo na lang pansinin si Vito. Lagi namang mukhang pinagsakloban ng langit at lupa yung mukha ng kapatid mo eh. Basta anak, masayang masaya ako kasi sa wakas, nandito na ulit kayo sa bahay ng apo ko. Sobrang miss na miss ko na kayo, naku lalo ka na.
Miss ko na rin po kayo, Nay. Ano nang plano mo ngayon? Pwede bang bukas na lang ako magplano? Kasi kita mo na ngang pagod na pagod kami ng anak ko sa biyahe, makatanong ka dyan. Huwag ka mag-alala kasi may pera naman ako na itatabi. May pang-ambag ako kahit man lang sa pagkain natin. Akala mo yata nagbakasyon na ako dun sa Bicol. Nagtitinda-tinda naman ako ng ice candy tsaka yelo nung summer kaya kahit papano may kinita ako. Kung yun ang inaalala mo. Papadudot tuwang-tuwang nanay dahil sa pagbabalik ng ate sa bahay kasama ang kanyang anak. Hati naman ang pakiramdam ko dahil para sa akin ay may atraso pa rin siya sa amin. Paano niya naatim na umuwi sa bahay at umastang hindi kami iniwanan noong araw? Ni hindi nga siya nagsorry sa pag-alis niya at ewan ko ba naman sa nanay ko kasi nagawa niya pa rin patawarin kaagad ang ate ko. Doon ko na nga napatunayan na talagang paborito niya ito. Hindi nga nagtagal ay nag-decide si Ate Susan na maghanap ng trabaho kaya kinausap niya si nanay na sa kanya ipagkatiwala ang anak niya para alagaan. Kaya nga kinailangang tumigil ng nanay sa pagtatrabaho niya sa factory para matutukan ang kanyang apo. Nang mga panahong yon ay graduate na rin naman ako sa kolehiyo kaya naghahanap na rin ako ng trabaho. Hindi nga nagtagal ay nakapasok ako sa isang private company sa Quezon City bilang auditor. Nakapasok naman si Ate Susan bilang quality control inspector sa isang planta sa Pasig. Simula noon ay dalawa na kami ng ate ko ang naghahanap buhay kaya lang ay napansin ko na hindi siya patas. Lalo na sa mga hatian namin ng gastusin sa bahay. Minsan ay hindi siya nag-aambag. Kaya madalas kaming kapusin. Bukod doon, papadudot ay nagbubuhay dalaga na ang kapatid ko at tuluyan ng pinaubaya sa nanay namin ang pag-aalaga sa kanyang anak. Bagay na labis kong kinakainis, papadudot. Ang lagi niyang dahilan ay malungkot siya dahil sa nakaraan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dahil sa pagbubuhay dalaga ni Ate Susan ay lagi kaming nagtatalo tungkol sa hindi niya patas na pagbibigay ng pera kay nanay para sa mga gastusin sa bahay. Kaya lang lagi akong pinagsasabihan ng nanay namin na unawain ko na lamang ang ate ko dahil nga meron itong pinagdaraanan. At may anak na rin naman ito na ginagastosan. Sa totoo lang ay inis na akong unawain si ate. Dahil paano naman ako? Lagi na lang damdamin niya ang mahalaga. Paano naman ang sa akin? Nagdaan ng 3 buwan na balitaan namin na umuwi raw sa kainta ang tatay ng anak ni Ate Susan para kausapin siya at suyuin na makipagbalikan sa kanya. Ayaw nga ni nanay na magkabalikan sila matapos ang nangyari sa kanila sa Bicol. Kaya lang ay hindi naman namin hawak ang pag-iisip ni Ate Susan. Sa huli ay nagkapatawaran sila ng kinakasama niya at nagdesisyon na mag-live-in ulit, papadudot. Dahil doon ay nagalsabalutan ang kapatid ko at naulit na naman ang senaryo noon kung paano niya kami iniwan ni nanay, papadudot. Anak naman, huwag ka nang umalis. Huwag mo na kaming iwan ng kapatid mo. Ano ba yan, Nay? Kumakaiyak kayo dyan para kayong kinakatay na baboy? Ate Susan, ano ba? Nanay pa rin natin yung binabastos mo. Ay nako, sumabad na naman yung nagbabait-baitang anak. Hindi ako nagbabait-baitan. Saka hindi to tungkol sa akin, okay? Palibasa, wala kang konsensya eh. Iiwan mo na naman si nanay kung kailan napamahal na siya sa apo niya. Magsasama na nga ulit kami ng tatay ng anak ko. Ano bang mahirap intindihin doon? Yung pag-uugali mo yung mahirap intindihin. Wala namang kasing kaso kung magsama kayo. Pero hindi ka marunong magparamdam kahit man lang sana kay nanay. Hindi ka tumatawag o nagte-text. Hindi ka marunong mangamusta sa amin dito sa bahay. Maiisip ko pa ba yun? May anak nga akong inaalagaan. Hindi katwiran yun. Ang sabihin mo, wala ka na talagang respeto sa nanay natin. Oh, tapos ngayon, aalis ka na naman.
Sigurado ako na hindi ka na naman magpaparamdam sa amin ni nanay. Magaling ka lang pag may kailangan eh. Doon ka lang namin nararamdaman. Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo pinagdadaanan yung mga pinagdaanan ko. Hindi ko na kailangan pagdaanan yung mga mali-mali mong desisyon sa buhay. Anong sabi mo? Pwede ba? Tama na nga yung pagtatalo ninyo. Hanggang ngayon ba naman parang bata pa rin kayo mag-away? Baka nakakalimutan ninyo. Magkapatid kayo. Si Vito yung pagsabihan nyo, Nay. Siya lang naman yung masyadong epal eh. Akala mo kung sino makapagsalita porque mas malaking kinikita? Hindi ako nagmamalaki sa'yo. Saka pinagtrabahuan ko lahat ng meron ako. Sus, ngayon lang yan. Mawawala rin yung yabang mo. Tumigil na nga kayo. Huwag na kayong mag-away. Naririndi na ako sa mga boses ninyo. Kung gustong umalis ni ate, hayaan nyo na lang, Nay. At bakit ko gagawin yon? Ayoko ngang mawala ang ate mo. Ayoko ring mapalayo sa apo ko. Tigilan nyo na nga po yung pagiging madrama nyo. Hindi naman kami titira sa ibang bansa. Dito pa rin kami sa Pilipinas. Malayo nga lang sa bahay natin. Kung bakit ba kasi babalik ka pa ulit sa Albay? Pwede namang dito na lang kayo ng anak mo sa Kainta. Mahirap po ba talagang intindihin? Gusto nga ng kinakasama ko na doon na kami tumira. Plano na rin namin magpakasal at bumuo ng sarili naming pamilya. Kung tungkol naman doon sa nanay niya yung inaalala nyo, naisip ko, tama rin naman siya nung nag-usap kami. Pwede ko pa rin naman bigyan ng isang pagkakataon yung nanay niya. Tsaka magulang pa rin siya ng tatay ng anak ko kaya dapat ko pa rin siyang respetuhin. Nakakatawa na. Marunong kang rumespeto sa ibang tao, pero hindi sa sarili nating nanay. Tumawa ka lang hanggang gusto mo pero hindi nyo na mababago yung desisyon ko. Anak naman eh. Huwag ka nang umalis. Huwag mo akong iwanan. Vito, anuhin mo nga yung nanay mo? Masyadong clingy, nakakainis. Hayaan nyo na lang pong umalis si ate. Total, hindi na rin naman tayo mahalaga sa kanya. Ayokong umalis ang ate mo. Ayokong magkalayo kami uli. Papadudod sa ikalawang pagkakataon ay iniwan kami ni Ate Susan. Umalis siya nang hindi man lamang lumilingon sa umiiyak at nagmamakaawa naming nanay. Galit ako sa kanya, Papa Dudut, dahil sa pananakit niya sa nanay namin. Napakawalang respeto niya para magdesisyon ng ganon na lamang. Sa totoo lang ay malungkot din naman ako sa pag-alis nila ng pamangkin ko. Pero mas nanaig sa akin ang pagkadismaya sa kanya. Yung pagkakataon na yon pala ang huling beses na makikita namin sila ng buhay dahil pagkalipas ng 3 araw ay nalaman naming na aksidente ang bus na sinasakyan nila ng pamilya niya. Hindi matanggap ng nanay ang nangyari kay Ate Susan at sa apo niya. Labis-labis naman ang pagsisisi ko dahil hindi ko pa piniling makipagkasundo sa sarili kong kapatid ng mga panahong may pagkakataon pa sana. Hindi nyo rin naman ako masisisi at hindi kasi talaga kami lumaking malapit sa isa't isa. Kaya nga humingi talaga ako ng tawad sa harapan ng kabaong niya at nangako na hinding-hindi ko pababayaan si nanay habang nabubuhay ako. Mabilis na nagdaan ang 1 taon. Nagsunod-sunod ang pagkakasakit ni nanay hanggang sa makitaan siya ng maagang sintomas ng demensya. At tuluyan na nga yung lumala at magprogreso sa paglipas ng mga taon. Pero Papa Dudut, hindi ko sinukuan si nanay. Hindi ko siya iniwanan. Nanatili ako hanggang sa mga huling sandali niya para ipaalala sa kanya na mahalaga siya sa akin at kung gaano siya kaimportante. At syempre, kung gaano ko siya kamahal. Nay, gising na po kayo para magmerienda? Ayoko pagising. Sayang naman, nagluto pa naman ako ng paborito niyong pancake. Pancake? Nasaan pancake ko? Ito po oh, hinati ko na yun ng maliliit para isusubo niyo na lang. Ay nako, paborito ko nga ito. Akin na, para makain ko na. Ay teka, sino ka ba?
Paano ka nakapasok sa bahay ko? Nako, si nanay. Nakalimutan na naman ako. Hindi kita nakalimutan. Hindi lang kita maalala. O sige po, magpapakilala ulit ako. Ako po si Vito, anak nyo. Vito? Anak ko? Opo, yung bunso nyo. Wala talaga akong maalala na may anak ako na pangalang Vito. Pero meron akong naaalala na may anak ako. Kaya lang hindi Vito ang pangalan niya. Ano po? Susan! Ah, si Ate Susan po. Oo! Nasaan na ba si Susan? Parang matagal ko nang hindi nakikita yung anak kong yun. Kasi po. Kasi ano? Sige ka! Hindi ko kakainin tong pancake pag hindi si Susan ang nagpakain sa akin. Ay, kasi po, Nay, ano? Ano nga? Wala na po si Ate Susan. Anong wala na si Susan? Imposible naman yun. Kahapon lang nagkita kami. Ginawan pa nga niya ako ng pancake tapos sabi niya, kakainin daw namin ng sabay yung ginawa niya. Baka panaginip nyo lang po yun. Kasi matagal na pong patay si Ate Susan. Hindi patay si Susan. Nagsisinungaling ka lang. Hindi po ako nagsisinungaling. Pero naiintindihan ko po kung hindi nyo na matandaan. Pasensya na po kayo kung sinabi ko pa. Sabi na hindi totoong patay ang anak ko. Pero saan ba kasi siya pumunta? Hindi ko po alam pero kapag kumain kayo baka bumalik na po siya. Talaga? Opo. Kaya kumain na po kayo ha? Kaso gusto ko si Susan magpakain sa akin. Si Ate Susan po magpapakain sa inyo sa susunod. Pero sa ngayon, ako na lang po muna. Promise? Si Susan sa susunod Opo, promise po. Yay! Subuan ko na po kayo. Sarap talaga ng pancake. Kumain lang po kayo ng marami para matuwa po si ate pagbalik niya. Sige. Gusto ko kasi matuwa sa akin yung anak ko Kaya nga po. Ikaw, kaninong anak ka? Sa inyo po. Wala talaga akong matandaan na may anak akong kapangalan mo. Pero, sige, simula ngayon, anak na kita. Ampunin na kita Magiging nanay mo na ako. Sige po, simula ngayon, anak niyo na ako. Ayan, para kahit wala pa si Susan, mayroon naman akong anak na kasama ko. Salamat, Vito Salamat sa pag-asikaso mo kay nanay. Walang anuman po. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita. Kayo ng ate Susan mo. Papadudot, yon ang mga huling sandali ng nanay kapiling ako. At pagkalipas lang ng 1.5 buwan ay tuluyan na siyang kinuha sa akin ng Panginoon. Napakalungkot ng mga panahong yon dahil nag-iisa na lamang ako sa buhay. Pero masaya naman ako dahil binigyan ako ng tsansa na alagaan si nanay hanggang sa mga huling sandali niya. Kahit na tuluyan na niya akong nakalimutan, alam ko na may mga pagkakataon na naaalala niya pa rin ako. At ganoon din ang namayapa kong kapatid na si Ate Susan. Pakiramdam ko ay bumabalik ako sa pagkabata sa tuwing may kinikwento si nanay na mga kaganapan na naaalala niya noong araw. Sa kasalukuyan ay inaabala ko ang sarili ko sa pagtatrabaho. Pero hindi ko naman pinabayaan ang mental health ko kahit na napakahirap umusad matapos mawala ng mga mahal sa buhay. Pero naniniwala ako na darating ang panahon na magiging maayos din ang lahat. Dalangin ko na lamang na sana'y masaya na si nanay kasama ang Ate Susan ko sa langit. Hindi na sila mahihirapan at hindi na rin sila magkakahiwalay pa. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana'y mapili ninyong i-ere sa Barangay Love Stories. God bless po sa inyo at sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Vito. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito?
Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever.